Nitong mga nakaraang araw, medyo busy tayo dito sa ating munting garden. So, marami tayong ginawang pag-aayos dito sa mga cactus and succulent natin. So, ngayon po, focus muna tayo sa ating mga cactus and succulent. So, heto yung pinaparami and then pinapaganda natin dito sa ating munting garden kasi heto yung ating mga for sale soon. Pwede na natin silang ibenta. So, yung ating mga tinanim dito sa mga maliliit na pots. So, heto sila ay almost 1 month na dito sa kanilang area. So, yan at medyo okay naman po yung ating mga cactus. So, heto po yung ating for sale. And then, heto guys yung pinag-aabalahan ko ngayon. Yung ating mga succulents. So, heto at binabalik natin sila dito sa ating munting garden. So, heto ay mga propagation natin from leaf propagation. And then, heto yung mother plant natin at yan, medyo nakalbo siya guys. Pero ang kagandahan naman dito ay ayan, nag-produce siya ng maraming babies. So heto yung ilagay ko dun sa bougainvillea area natin. So yan at medyo maganda naman po yung resulta na nalagay natin siya dun sa full sun. Ayan. Sobrang compact yung mga dahon ng ating Purple Delight. So, heto yung DIY na project po ng aking anak. So, ginawang kong planter. Ayan, sobrang cute. So, heto yung isa na ginawa ko ring mother plant. So, yun yung ating Purple Delight. Ayan. Heto yung kinalbo natin last month. Konti na lang yung naiwan na dahon. So, ayan. At heto yung Supreme and then Purple Delight. So, malaki na to guys. Ayan, makahoy na siya. So, dito ako kumukuha ng dahon na i-propagate. So, yung ating mga succulent dito ay matagal na po sila sa ating garden. And then, ang ginagawa ko lang po ay propagate ko lang yung kanilang mga dahon. So, hindi ako masyadong nag-propagate through cuttings kasi minsan nabulok yung stem ng ating mga succulent. And then, heto at nakagawa ako ng isang Graptopetalum Adolphii. So, yan at bumalik siya sa pagka-green. So, nakuha ko to dun sa propagation pa rin natin, leaf propagation. Ayan, ang ginawa ko lang, dilipat ko sila dito na pot and then tinanggalan ko ng mga dahon sa baba para maging para maging woody yung ating succulent. So, heto at pinaparami natin sila dito sa ating munting garden. Heto yung pinakamarami natin na succulent dito sa ating munting garden kasi sobrang tibay nito. And then, yung bago kong dish garden, heto, at medyo dehydrated yung ating mga plant dito. So, ito dati ay sa isang dish garden ko siya before, nilipat ko siya dito na pot. Ito ay sinisave ko kasi ayan, dehydrated yung ating cactus. So, hindi ko pa nabigyan ng water yung ating mga plant. So, yan yung mga bagong tanim na mga succulent. And then, heto guys yung update sa ating cute na vase na nahulog. Ayan, dito ko nilagay yung flowers ng ating Kalanchoe pink butterfly. Ayan, so gusto ko na
dyan sila. Kasi gusto kong dumami yung ating pink butterfly dito sa ating munting garden. So, hindi ko siya masyadong dinidiligan. So, ano lang, spray lang para hindi ma-overwater yung ating pink butterfly. And then, yung ating, ano to siya, aloe hybrid. Ayan, medyo okay na siya dyan sa kanyang pot. And then, ayan, may ano na, nakikita na akong roots sa ating mga cute na flowers ng pink butterfly. Ayan. So, heto ay ano naman sila dito, nakaka-receive sila ng afternoon sun. And then, ang ito pa, heto yung niripat ko na Miloti ay kalanchoy, kalanchoy. Ayan, ito yung naka-full sun na kalanchoy ko. Ayan, medyo lush na siya. So, hindi po ito yung mother plant. Parang cuttings to. And then, nung nilagay ko siya dun sa, sa bougainvillea area ay, ayan, medyo gumanda yung ating kalanchoy. Medyo dumami yung kaniyang stem, branches. Ayan, napakaganda kasi compact yung ating kalanchoy. Heto ay miloti ay. So yan, at heto yung marami ko na miloti ay na kalanchoy. Yung ating miloti ay nakapag-propagate po tayo ng medyo marami-rami dito sa ating munting garden. And then, heto guys, yung isa ko pang pot ng Graptophyllum adolphii. So, heto yung nakuha ko doon sa ating vertical wall. Ayan, pinagsama-sama ko na sila dito sa isang pot. And then, nilagyan ko ng konting cactus. And then, aloe hybrid. Kasi maraming soil itong ating pot, so kailangan merong merong mag-absorb ng excess water kasi baka mag-stem rot yung ating adolphii. So hindi pa maganda yung kanilang kulay, so tinatry kong pagandahin yung kulay ng ating adolphii. So hindi ko siya siguro bigyan lagi ng water para ma-stress yung ating succulent. So pag kasi maraming tubig bumabalik sa pagka-green yung ating halaman. So heto yung ating makulata. Ayan, medyo na siya alive. And then heto at gumaganda na siya ulit. And then ayan, medyo may dry pa yung kaniyang dahon. So heto yung mga bagong plant natin dito sa ating bagong table. Ayan, heto yung update sa mga leaf propagation natin. Marami na sila guys. And then ayan, at nagpropagate ako ng Sansevieria through water propagation. Ayan, so heto lang naman yung inaayos ko ngayon. And then soon ay meron pa tayong aayusin yung ating mga propagation naman dun sa bougainvillea area na nakalagay po sa plastic bottle. So heto at pinapaganda natin yung ating mga succulent. Common succulent lang naman ito yung ating mga naitanim dito sa ating area. So heto yung mga nakasurvive back 22 tayo nag-start na mag-collect ng succulent. So yan guys yung update sa ating mga cactus and succulent dito sa ating munting garden. And that's for today guys.
Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.